Kahit lang yan. Didilaan ko pati singit. Dahil Yung sa yan. tipong lalabasan ka na pero aatras. Yung hinahalikan sa noo. Lolo yun Hindi tamang murahin yung tao. Pero yung nagmumura for expression, I don't think Oo. that's wrong. Pangit ba si Tio Bray o pogi sa content? What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng Tio Bray Podcast. At syempre sa mga nanonood nito, maraming salamat sa nagla-like, nagko-comment, nag-share. Kung gusto mo ng ganitong content, mga ganitong interview, kwentuhan, mag-subscribe ka dito sa channel. Help me reach 1 million subscribers. At syempre, pwede rin pakinggan sa Spotify. Mapapakinggan nyo yun dyan. Pwede kayong mag-like, mag-comment at i-rate nyo na rin yung podcast para makatulong sa algo. Maraming salamat sa Tritone Studio, sa Tritone Entertainment. At syempre, huwag nyo kalimutan pikutin perfume ni Tio Bray. Available na sa Shopee, TikTok at Facebook. Ngayon excited ako sa episode natin. Bakit? Kasi iba naman ngayon ang makakausap natin, makakakwentuhan natin. Isa siyang social media influencer din. Na-meet ko siya sa social media. Siyempre, the usual ng ginagawa natin. At live seller din siya. So, madami siyang mga binebentang pampaganda dahil maganda siya. So, hindi ko na papatagalin to. Wala nang matagal-tagal na intro. Siya magpapakilala para sa inyo. Pangalan niya, siyempre, si Mika Mendoza. Yan. Hi ka naman sa mga nanonood. Hi. Yan. Di ba, mahihiyain pa. Di ba, nahihiya pa ngayon. Sa una lang to syempre. Ayan. Yan mga, sa una lang talaga lahat ng bagay nahihiya. Di ba? Ilang taon na si Mika? 21 years old. Ayun, 21. Taga Malolos, Bulacan. Yan. O, tamo, grabe, di ba? Nagpunta dito sa studio, kaya dapat talaga mag-follow kayo sa kanya. After nitong podcast na to, mag-follow kayo guys sa page niya. Tapos, Mika, ano ka ngayon? Single or taken? Same. Ay, nako. Yung totoo. Alin doon? Single. Single. Okay, bakit ka nag-alangan ng pagsagot, Mika? Kaka-break ko lang kasi sa kanya kagabi. Ay! Nako. Anong petsa na nga? April 1, bago mag-Holy Week. Doon ko habang nire-record ko to. Okay. Ano yung reason bakit ka nakipag-break dito sa ex mo to? Babaero eh. Nako. Okay. Tapos syempre pinagpalit ako sa pangit. Ay! May galit! May galit! May galit na galit tayo naman. Hindi, okay lang naman. Okay, nako. Parang hindi naman okay. Yun ang nase-sense ko. Mas maganda nga yun, umalis na nga siya sa buhay ko eh. Oo, nako. Ilang taon na to? 36, ganun. 36. Nako. So, ibig sabihin gusto mo medyo mas matanda-tanda sa'yo. Siyempre gusto mo mas matanda sa akin para pag tinoyo ko, ako yung iintindihin. Nako. Pero paano ba toyoin si Mika? Yun yung question. Malakas ako eh. Paano malakas yung toyo? Hindi naman. Siguro maramdamin lang. Tapos yun na yung simula ng kung ganun. Paano pag-ano? Pag yung tipong doon ako biglang pag di ako pinapansin, ganun. Kapag, syempre lahat naman tayo gusto ng attention. So, ibig sabihin, gusto mo ng attention talaga sa partner mo, sa lalaki? Syempre naman, kahit sino naman babae, gusto yun. Paano ang attention ang gusto mo exactly? Example? Syempre, unang-una sa time. Tsaka ayoko syempre yung nagsisinungaling. Ay, sino ba naman gusto na nagsisinungaling? Di ba? Yun nga, yung ex ko lagi nagsisinungaling eh. Aray ko. Grabe, talagang fresh na fresh pa. Hindi, naka-move on na ako. Ay, ang bilis Siyempre, Overnight ganun ka lang. talaga. Kailangan ang dami namang lalaki. Kung maraming babae, mas maraming lalaki sa mundo. Hindi, actually, ako para sa akin, mas madaming babae. Unti ang lalaki. Maraming nga. Kaso nga lang, syempre. Pero syempre, hindi naman lahat gusto mo. Oo. Syempre, may isa't at isa pa rin. O, isa't isa pa rin. Okay. So, ikaw ngayon, Mika, gusto kong tanungin sa'yo, ano ang standard mo sa lalaki? Gusto ko Maginoo, medyo bastos. Nako. Okay. Joke lang, hindi. Syempre, matangkad. Okay lang yun. Maginoo Matangkad, medyo bastos. matangos ilong, tas syempre, mabango. Okay, mabango. Oo. Oh, nako. Kahit lang yan, basta mabango ka. Grabe naman to. Kahit daw basta mabango. So, ibig sabihin, yung bango,
sa lalaki, factor talaga siya. Oo, yun yung number one. Talaga? Na ano. Halimbawa, For me lang, sakto lang yung lalaki. Sakto lang yung lalaki, tapos mabango. Depende. Okay. Maano din ako sa lalaki. Pero kapag may itsura ka naman, kahit konti lang itsura mo, tas mabango ka, pasado ka sa akin. Si Tio Bray ba may itsura sa personal? O nakikita mo kasi sa content, di ba? Parang sa content, okay. Si Tio Bray, nakanood ka sa content. Pangit ba si Tio Bray o pogi sa content? Pogi ka sa personal. Oy, totoo yan ha. Hindi ka Oo, nabayaran. totoo yan. Hindi ka nabayaran, okay. Bakit? Ano yung pinagkaiba sa online tsaka sa ano? Kasi sa personal kasi makikita mo kasi yung tao talaga kesa sa mga TV o social media. Mas maganda pa rin yung sa personal kasi nandun yung tunay na Tunay na... kulay, tunay na mukha, tunay na di ba? I agree. Pero ikaw kung ano yung sa online mo, sa yun din eh. Parang parehas hindi ma-filter. Alam mo yun? Kasi madaming, ako number one pag tumitingin ako ng halimbawa guest. Pag makapal ang filter, it's a no. Kasi, di ba, totoo naman eh. Di ba? Pag makapal ang filter, ibig sabihin may tinatago. Pagdating dito, falsification of documents yun. Mahirap yun. Kaya nga, yun nga. Di ba? So, bango. Move on tayo sa bango. Oh, sige. Dahil sabi mo, bango, gaano ka-importante yung bango sa lalaki pag-elevate? Paano ko ba ma-explain? Kasi mas mas para sa sarili ko lang, mas nakaka-attract yung bango. Kesa kung yung gwapo ka nga, mabaho ka naman, di ba? Parang wala rin. Aray ko. Okay. O, dahil Yung sa yan. tipong ka na pero aatras. Ay, grabe naman to. Wala na akong pinag-uusapan ganun. Pinupunta talaga dahil pag Tio Bray podcast. Pero okay lang yan. I just want you to be you. Pero dahil dyan, sabi mo, bango. May test ako sa yung pabango and gusto ko, bigyan mo ko ng honest review. Ipapatest ko sa kanya itong Pikutin Harabas natin. Okay? Ito yung pang nightclub natin na amoy. Okay, yan. So, spray mo, tapos amuyin mo. Yan. Ay, Ay! Grabe naman. napakabango, sobra. Anong type ng lalaki to? Anong itsura niya? Pag pinikit mo yung mata mo, yung ganyang amoy, anong itsura ng lalaki? Parang maka-foreigner to mga ganito Oo nga, naamoy ko. Napaka-gwapo. Kung ito yung mong pabango. Lalaking lalaki ba siya? Syempre, lalaki parang moreno nga Okay. Sa tingin mo ba, perfect to sa date night, yung ganyang amoy? Oo. Mas siya sa date. Okay. Sa unang Mas date the pa, best. magkakaroon ba ng second or third date para sa'yo pagka yan ng pabango? Yan ang amoy niya. Depende. Baka. Depende. No, pero may chance. Oo, meron. Ayan. Yun lang kailangan ko. May chance. Rate mo from 1 to 10 yung amoy niya. 10. 10? Promise. True. 10. Okay, 10. Ako, tatanggapin ko na yan. So, ma-recommend mo sa mga nanonood. Oo. Yan ang amoy ng boyfriend mo. Anong gagawin mo sa kanya? Ay, didilaan ko pati singit. Ay, grabe to Grabe. Yun lang. Naku, talagang iniiba nila talaga. Dinadala tayo sa ganun sa dilian. Yan. O, sige, okay. Yan na yun. So, Pikutin Harabas, alam nyo na, i-check out nyo sa Shopee, sa Facebook. Pwede rin sa TikTok. Mas maganda yan. So, moving forward, sabi mo, bango. Ano pa yung mga gusto mo sa lalaki? Sa itsura. When you say poging lalaki, ano yung itsura? Hindi naman sobrang pogi. Yung saktuhan lang. Gusto ko kasi sa lalaki, matangos talaga ilong Okay. Tapos syempre yung moreno, ganun. Tapos magandang ngumiti. Okay. So mamoreno ka na. Doon ako na-attract sa moreno Okay. Sa ugali naman. Gusto ko syempre mabait. Okay. Like what type of bait? Yung yung matulingin. Tapos hindi siya yung nagmumura. Ayoko Okay. kasi ng ganun Tapos ayoko yung may ugali na parang pag nakaharap ka lang, okay. Pag nakatalikod, yung pala
pag nakatalikod, may gagawin pala sa'yo. Ay, hindi, may ano pala, no? Depende. Yan. Tama naman yun. Gusto mo yung authentic na lalaki. Okay. Pero, speaking of lalaki, okay, dati kasi ang standard ng babae, okay, ito pag-uusapan natin, medyo matino, may trabaho, enough na yun eh. Dati, di ba? Dati. Pero ngayon, parang umahaba na yung listahan ng mga babae. Totoo ba yun? O nagmamahal pa rin kayo ng mga simpleng lalaki? Ako nagmamahal ako ng simpleng lalaki, tapos sabay na lang siguro namin papangarapin yung mga pangarap. Mas gusto ko yun. Really? Okay. When you say simpleng lalaki, Mika, define simple. Yung simpleng tao lang siya, yung tipong basta may bahay siya at lupa, okay na yun. Kontento na ako dun. Okay. Tapos, syempre ayoko kasi mayabang eh. Sino ba naman gusto na mayabang? Kaya diba? nga eh, yung iba nga eh, kahit simpleng tao lang, mayabang. Di ba? Paano mo nalalaman pag mayabang ang lalaki? Ano yung Sa mga number 1 sa pananalita, sa galawan, ganun. Okay. Kaya, hindi po pwede sa akin yung mga ganun. Okay. Bigyan mo nga ako ng sample ng mayabang. I'm sure meron ka nakadate or whatever na mayabang. Ano yung sample? Ano yung ginagawa Yung niya? mayabang kasi na nakaranasan ko, yung yung meron na nga siya, tapos ipagyayabang pa niya. Tapos napakadaldal niya pa sa mga tao kung kani-kanino niya pa ipagsasabi, ganyan. Ay, may ganyan ako, may ganire ako. Parang sa sarili ko lang, parang ang yabang naman nito. Okay. Yun yung parang point ko na yun yung para sa akin na mayabang. Can you differentiate mayabang and confident? Ano naman yung confident na lalaki para sa'yo? Kasi mayabang yan, sinasabi mo, masalita. Ano yung confident para Gusto ko sa'yo? yung kahit na may bagong kang gusto ko yung ayaan mo na yung tao yung makapansin kesa yung kailangan mo pa sabihin sa mga tao na meron ka, na may bagong kang ganyan. Parang ganun. Parang mas bet ko yung hindi na lang nagsasalita. Parang parang iba na lang yung makapansin. So mas okay sa kanila yung mas okay sa yung lalaking kumbaga hindi na siya nagsasalita. Hindi na siya Oo, nag-ano. yung parang- Kumbaga yung aura niya, yung niya, alam mo na kagad na. Oo. Marami naman din kasi makakakita nun sa kanya. Hindi lang kaya kahit hindi niya naman nasabihin na may ganyan siya, ganire. Yung iba naman mga makakakita na ay hindi naman ito yung taong meron pero hindi mayabang, hindi kailangan ipagsabi sa mga tao. Oh, okay. Nagkaroon ka na ba ng ganito? Nakadate ka na ng ganito? Oo, meron. O ano nangyari? Ba't hindi naging kayo? Iniwanan ko, ayoko nga kasi sa mayabang. Akala ko ba hindi siya mayabang? Mayabang yung tinutukoy mo. Oo, mayabang yung tinutukoy ko. Pero yung confident na lalaki, hindi pa. Hindi pa, wala pa. Wala Puro pa. kayabangan lang yung mga nakakilala ko eh. Nakakailang boyfriend na ba si Mika? Sa totoong buhay. Oo. 3. 3. Okay. Ilang taon ka nung yung una mong boyfriend? Bata pa ako, 16. Okay, yun yung una. Oo. Na-counted mo. Yung pangalawa, ilang taon ka doon? 18. Okay. And then yung huli. Eto na. Okay, yun yung... Oo, yung kagabi nakaka-break lang namin. Gaano kayo nagtatagal nito? Yung huli matagal. Ay, hindi pala. Yung una din, tapos yung huli. Oo. Yung pangatlo. 2 years. 2 Kami years. nung nakipaghiwalay na nga ako kagabi. Okay. Kasi naman ang nagpahuli. Pero kasi ako, well, balik-balik tamin mo kasi hindi naman tama yung cheating talaga eh. I think ang cheating is pag yung lalaki hindi pa kumpleto sa kumbaga hindi pa secure ganun ka-secure sa sarili niya kasi kailangan mo pang kumuha ng ibang babae para ma-validate na lalaki ka eh. Kaya nga eh. Pero yung totoong lalaki na talaga, I'm speaking from experience, no? Siyempre, dati ganyan din ako eh. Pero ngayon, parang yung lalaking
secure na sa sarili niya, hindi na siya naghahanap ng validation kahit na sino. I don't think mga babae yan pag namili na siya talaga ng yung babaeng. Pero syempre, yung babaeng worth it din. Baka naman yung Oo. babae hindi rin naman worth it, hindi rin Kaya nagbibigay ng peace. But anyways, ito yung gustong malaman ng mga lalaki sa Pilipinas. Ano ang mas gusto ng lalaki? Ay, ng babae? Yung pogi ba? Or yung mabait? Ayoko ng dependeng sagot kasi lahat yan. Alam mo may totoong sagot. Pogi. Pogi talaga. Mm-mm. So nagmamatter sa babae talaga yung itsura? Yun ba yung Oo, sinasabi totoo mo? yun. Okay. Bakit? Para sa sarili ko Oo. mas maganda kasi yung pogi. Kasi kahit lokohin ka, at least hindi masakit. Kapag kasi pangit, tas lolokohin ka, ayun yung pinakamasakit eh. So, sa ego yung sinasabi mo, sa pride mo sa sarili mo. So, you would rather sugal sa pogi kaysa sa pangit. Oo. Okay. So, paano yung mga pangit? Wala nang pag-asa sa iyo yung mga pangit. Ganun ba? Di ko alam eh. Paano hindi mo alam? Basta mabait naman. Tapos matulungin na pwede naman, pasan naman siguro. Oh. Pero ito kasi yun eh. I'm sure, yung mabait na lalaki, sabi mo, mabait. Pero yung mga naging boyfriend mo, mabait ba? Hindi nga. Yun ang sinasabi ko. Yun yung gusto mo. Pero kasi, hindi ka naman na-attract dun. Kaya nga eh. So, di ba, nakikita mo yung, bakit? Yun ang gusto kong, parang, yun ang gusto Sa kong mga, malaman. sa mga ex ko, I mean, sa nagugustuhan mo. hindi ko alam, parang parang sinumpa yata ako, joke. Kala Basta mo sa lang yun. sa una, may ugali din siya, pero hindi na, ang kinaganda naman sa kanya, hindi naman siya nagmumura. Okay. Kasi kapag ang lalaki na yung yung may ugali talaga, iniiwanan ko kasi agad. Ano yung may ugali? Yung parang siloso, wala sa lugar, tapos tamang hinala, ganun. Oo. Tapos syempre yung mga lumalabas sa bibig pa na napakapangit. Okay. Seloso. Paano yung selos na wala sa lugar? Wala sa lugar. Na parang lalabas lang, ganyan. Okay. O saan ka na naman, nakipag-date ka naman, ganun. Parang wala na siya sa lugar talaga. Pero ito, tanong ko sa'yo. Gumigimi ka pa ba? Hindi. Promise, yung totoo. Totoo, promise. Okay. Marami nag-aaya mga kaibigan ko, pero ayoko talaga gumimik. Bakit? Siguro kailangan ko muna mabuo. Joke. Paano mabuo? Mabuo na syempre kaka-break lang. Tapos gigimik para parang mawala lang yung pagmamahal mo dun sa mo. Kailangan mo naman lumanding. Hindi naman kasi Pero gusto mo bang gumigimik? Dati siguro, ngayon hindi na eh. Parang iniisip ko na lang sa bahay, mag-seller, ganun. Maganda yan ha. Kaya nga eh. Magandang Ayoko mindset naman yan. yung gigimik ako, tas ayoko na nga may pumasok pa sa buhay ko eh. Nakalakni. For a 21-year-old magandang mindset yan na hindi ka, mas gusto mong kumita ng pera. Ang ganda nun. Kaya nga. Ang gandang nun. So, pag para sa'yo, yan yung parang ano yung mga boundaries mo ngayon? Like for example, ngayon ikaw, di ba, break ka na. Magbabalikan pa ba o ano tingin mo? Hindi na. Hindi ako naniniwala ang babae pag nagsalita, hindi pa final Hindi, yan. totoo, hindi na talaga. Okay na yun. Ilang beses mo na ba nahuli? 2 beses. Hanggang 2 lang kasi. Pag tumatlo, wala na talaga. Actually, Kasi pag binalikan mo pa kasi yung isang tao, uulit-ulitin lang sa'yo yan eh. actually sa akin, mabait ka pa nga eh. Kasi sa akin, isa lang dapat eh. Isa lang. Oo. Isa lang. Kasi para sa akin, yun yung self-worth ng babae. Doon pumapasok yung self-worth mo eh. Like ako, for example ako nag-cheat ako. Pinatawad mo ko.
Well, meron namang mga nagbabago talaga. Hindi ko ini-discount yun. Pero sabihin ko lang yung kadalasan. Pinatawad mo ako. Maaaring okay tayo ulit. Pero mawawala na ako ng respeto dito. Kasi, mahal naman pala ako nito eh. So, pwede ako magkamali ulit if ever. Yun nga eh. Versus, ikaw, sige, pagpalitin natin. Halimbawa, ikaw ang nag-cheat. Babae ka. Ikaw ang nag-cheat. Pinatawad ka ng lalaki. Okay. Sa tingin mo, i-respeto mo pa yung lalaki? Yung totoo. Hindi na. Hindi na, di ba? Kasi? Kasi pinatawad niya na ako eh. Siyempre, uulit-ulitin ko lang din yun. So, ibig sabihin kasi, matutuwa ka. Na pinapatawad niya ako, na paulit-ulit. Oo, pero wala na akong ano sa kanya, parang respeto. okay. So, pagdating sa respeto, ano mas importante sa'yo? Respeto ba o love? Respeto. Diba? Para sa lalaki. No? Kasi ako yun din eh. Parang mas gusto ko nire-respeto ko ng babae versus sa mahal ako ng babae. Kasi pag nire-respeto ka, hindi mo mawawala yung love ng babae sa'yo pag nire-respeto totoo ka niya. yun. Pero ikaw, ano yung re-respetuhin mong lalaki? Yun ang... Respetuhin na lalaki. Ano? Tawag dito yung parang... Yung re-respetuhin ko ba o... Yung re-respetuhin mo. Ano yung qualities ng lalaking shit? Respeto ko to, I admire you. Yung ano, yung hindi nagsisinungaling. Tapos hindi yung kung ano-ano mga lumalabas sa bibig. Like ano? Ano ba yung mga sinasabi mo kung ano-ano lumalabas sa bibig? Kung ano-ano lang. Ano nga? Ano yung ano-ano? Like example? Yung nagmumura, ganyan. Masama ba magmura? Hindi naman, pero syempre yung ilulugar mo din pagmumura mo. Eh kung mumurahin mo yung isang ano mo, syempre hindi naman natama yun. Hindi tamang murahin yung tao. Pero yung nagmumura for expression, I don't think that's wrong. Parang ako din naman nagmumura din naman ako, pero nasa lugar, parang katuwaan lang. Oo. Kahit ako ganun din eh. Expression ko yun eh. Yung mura, pero doesn't mean ano. Pero hindi ako nagmumura ng... minsan, pag sobrang tropa mo, makulit, inangan, di ba, mga ganun mo. Okay lang yun. Pero, okay, so yun, hindi nagsasalita ng kung ano-ano. Ano pa? Siyempre yung mabait naman. Okay. Yung may respeto din sa akin. Okay. How should a guy respect you? Ano yung mga gusto mo na, shit, nire-respeto niya ako? Ano yun? Ano yung mga gawain niya yun? Gawain ko? Gawain ng lalaki. Na re-respetuhin ako? Na nire-respeto ka na. Makikita mo, shit, nire-respeto ako nitong lalaking to. Ano? Yung hinahalikan sa noo? Okay. Lolo yun ah. Di ba pag hinahalikan daw sa noo, mahal? Respeto. Parang I may respect you. Oo, parang ganun. Tapos yung... Siyempre, yung binibigyan ako ng halaga. Iyon. Paano? Madaling sabihin yung binibigyan ako ng halaga. Pero ano? Ano yung mga binibigyan kailangan ako niya ng time na sinasamahan ka kahit saan. Yung ano lang siya, go lang siya ng go. Okay. Ayun, parang yun yung ano. So, ano ka, quality time ang love language mo. Gusto mo yung quality time together. Pero ikaw, tanong ko sa'yo, eto yan. Gusto mo ba ng lalaking mayaman? Siyempre naman. Okay, exactly. Yung mayaman, busy yun. Sabi mo, anytime pwede mong hilahin. Okay lang yun. Paano yun? Okay lang yun na busy. Basta, syempre, bibigay yung pangangailangan mo. Hindi. Pero ano naman yun eh. Pero yun nga yung gusto mo eh. Bibigyan ka niya ng time. Paano yun? Quality time. Iba kasi yung sa mayaman. Paano kung naging jowa mo nga yung simpleng tao lang, tapos may dumating nga sa buhay mo na mayaman nga, kaso nga lang, syempre, hindi mo naman mahal. Di ba? Pero ako sa akin, ito rin yun. You can have it all. You can have the mayaman and mahal mo. And maayos siyang tao and mahal ka niya. You can have that. But the question is, are you ready for that guy? Na busy, ganun. Are you ready for that guy? Na busy siya, pero he makes time for you. Not all the time, but he makes time for you.
Oo. 'Di ba? Kasi importante ka. Oo. 'Di ba? Pero ang tanong niyan, how do you say that you are worthy of this guy? Anong meron ka? What do you bring to the table? Yun ang tanong ko. What do you bring to the table? High value man tong sinasabi mo eh. Ano yung may itutulong mo sa kanya? Ano mabibigay mo? Mabibigay ko? Oo. Parang hirap naman yan. Hindi kasi Kasi kulang yung ganda tsaka bembang, kulang yun. Para sa para sa Hindi ba po high pwede value. kahit pagiging loyal na lang? Na kapag siya lang, wala nang ibang susundot, yung parang ganun. Hindi, normal naman yun. Kahit ikaw, yun naman, that's bare minimum yan eh. What can you give the guy? Well, okay na rin yung loyalty. Okay. Pero what more? Yung parang pangahawakan ko lang yung pagiging ko sa kanya. Pagiging isang kapartner or... Paano kung ito sabihin ko sa'yo, tumigil ka na ng work, doon ka na sa or gusto mo, sige, gawin mo yan, pero alagaan mo yung bahay, alagaan mo are you willing to do that? Oo. Promise? Promise. Okay. So yun, kasi yun yung pwede kang, sige, gusto mo magbenta o gusto mo magnegosyo, pwede. Pero hindi para sa pera yun. Para lang may gawin ka. Totoo. Okay, so ano yung qualities mo na meron para dito sa high value man na to? Ano yung maaambag mo sa kanya? Halimbawa, magiging girlfriend ka niya. Anong gagawin mo para sa kanya? Siguro kung ambag ko sa kanya, yung tutulungan ko siya kung ano mga negosyo niya, ganun. Okay. Tapos syempre, yung tipong, yung parang sa kanya lang iikot yung mundo. Yung parang, nakapokus lang din ako sa kanya. Okay. So willing kang maging babae? Oo. Kahit sa bahay pa, o kahit saan pang, lupalop, ganun. Okay. Okay. So willing kang maging babae para sa kanya. At this age, do you think, are you ready at this age? For that, 21 years old? Oo. Talaga? Ewan ko ba? Basta ganun na yung ko. Paano yan kung halimbawa, nagkaroon ka ng ganong lalaki, baka naman i-Rico Blanco mo lang, mahirap yun, i-Maris Racal mo lang, 21, Hindi. Hindi nga. Promise. Okay, ano pa? Tutulungan mo siya, ano pa? Sa lahat ng pwede ko maitulong sa kanya, tutulungan ko naman siya sa lahat ng gusto niyang gawin din. Pero ito tip ko sa'yo, gusto ko yung loyalty. Why? Because it brings peace to a man. Kasi sa amin, mga lalaki, gusto lang namin yung tinutuluyan namin, yung may peace kami. Peace of mind. Pag uwi namin, relax kami. Kasi ang lalaki, araw-araw nakikipag-gera yan eh. So pag uuwian niya, gera. Mahirap yun. Pero yung uuwian niya, ang sarap ng pagkain. Pinagluto, ganun. Tapos Imamassage pa. Mabait. Hindi na, para sa'yo ba, ano ba sa tingin mo? Kasi ang daming babae ngayon, sinasabi nila, ano ba, aalipinin ka ng lalaki? Para sa kanila, ino-oppress yung babae, yung ganong klaseng babae. What's your thought about it? Kasi, di naman siguro masama na pagsilbihan yung kapartner mo eh. Okay. Sample kung galing siya sa work o may pinagkabalan tas biglang umuwi, syempre, pagsisilbihan mo naman talaga yun eh. Okay. Yung tipong pag-aanuhan mo ng pagkain o kumain ka na ba, ganyan. Tapos, syempre, yung tipong mag-uusap kayong dalawa, ano ba yung problema mo, ano ba nangyari sa buong araw, ganun. Ganda nun. Ganda nun. Tapos, syempre, pagkatapos kumain, imamassage mo naman para, syempre, yung pangangatawan, mag-ano naman, manginig-nginig. Hindi ko na ipapatuloy kung ano yung sunod na sasabihin sige. mo, no? Baka mamaya na naman kung ano na naman isipin ng mga alam na natin yun, di ba? Kung ano yung kasunod doon. Pero ang ganda nun, kasi nga, yun nga yung pagiging babae. Hindi naman mababa yun. Mahirap na task yun, ha? Hindi siya nakakababa. Ang lalaki kasi, siya yung nagpo-provide, siya yung tumutulong, siya yung mag-make sure na ito naman, ano nire-require mo sa lalaki? Para sa'yo, ano nire-require mo?
Para lang sa mga nanonood dyan, ano i-require mo sa kanila para maging boyfriend mo? Pag naging boyfriend mo sila, ano i-require mo? Ganito kung bigay mo sa akin. Basta may time ka lang sa akin. Okay? At hindi ka sinungaling, pasado ka sa akin. Okay? Basta mabango ka. Okay? Yun. Okay. So yung yun nga, hindi siya sinungaling, hindi siya Oo. okay sa Kasi sa'yo. doon kasi nawawala yung tiwala ko eh. Pag nagsisinungaling yung isang lalaki. Ikaw ba selosa ka? Silosa. Oo. Paano ka magselos? Pero nasa lugar naman. Hindi naman ako magsiselos dyan na walang dahilan. Ano yun? Baliw lang. Paano ka magselos? Siyempre kapag pag kasama niya yung mga kaibigan niyang babae, siyempre natural lang naman magselos ako. Na may maramdaman naman ako ng selos. Okay. Pero ikaw ba, wala ka bang mga boy best friend? Baka naman meron ka. Wala. Dati. Ngayon, kasi siyempre, pag nakisama ka sa isang lalaki, tapos nakipagrelasyon ka sa isang tao, dapat handa ka rin. Handa mo ialis yung mga, kung ano man yung nakaraan mo. Yung parang ganun, na magpo-focus ka lang talaga sa kanya. Okay. Pero ikaw, paano mo nalalaman na mahal ka ng lalaki? Na talagang, ako nito, in love to sa akin. Paano kung mahal ako ng lalaki? Siguro yung... Di ko kasi masasabi yan. Kasi lahat na kasi ng mga karanasan ko puro manloloko Pero may yan may ibig sabihin yan. Bakit Ibig sabihin meron kang kailangan ayusin sa sarili mo pa. The fact na na-attract mo yung manloloko, ibig sabihin may kailangan kang ayusin sa self-worth mo. Hindi rin. Lahat naman binigay ko Hindi yun nga yun eh. Kasi lahat binigay mo. Tapos may kulang pa. Siyempre, Wala kang boundaries. Kailangan may boundaries ka din. Like for example, one example na mabibigay ko sa'yo dito sa podcast na to, isang beses lang na nagloko sa'yo, huwag mo nang patawarin. Sa bagay. That's boundaries. That's self-worth. I don't deserve that. Alis ka. Kasi ikaw same, gusto mo rin naman lalaki, may boundaries eh. Kaya- Ayaw mo yung pag naglulukaret ka na lang dyan, minumura mo na yung lalaki, yung lalaking hahayaan kang gawin yun, or yung lalaking ayoko lang ganyan. Kung ganyan ka lang din, ayoko na. Ano mas respeto mo? Yung isa, yung hahayaan ka lang, o itong aalis? Mas aalis. Oh, diba? Mas makikita mo. So yun din. Kaya, Magkaroon ka ng self-worth. So, pag uwi mo, sulat mo sa papel, eto yung gusto ko sa lalaki. Seryoso to. Sulat mo. And then yung sinulat mo, don't compromise. Anything na kasi ibang babae, baka naman magbago siya. Putangin. Nanay nga niya, hindi siya mabago eh. Ikaw pa. sa bagay. Gets mo? So, ngayon, ang trap kasi niyan, na-in love sila sa future. Na baka magbago. Yung ngayon, ano siya ngayon? Yun ang mahalin mo. Kasi kung ano siya ngayon, yung bukas hindi naman alam yun eh. Yung ano siya ngayon, and then malalaman mo. Diba? Huwag kang mag-expect na yung future. Kasi ang daming babae gusto nila fixer eh. Aayusin nila. Hindi mo tabawang ayusin yun. Ikaw ang mag-aayos sa sarili mo. Siya rin mag-aayos sa sarili niya. The fact na pumasok siya sa'yo, ibig sabihin, ayos na siya. Ready siya. Naranasan mo namang magkagusto sa lalaking hindi mo type nung una. Pero nagkagusto ka. Hindi ko pa nararanasan yan. So talagang gusto mo na initially. I mean, paano to? Sa pagkita mo pa lang sa kanya, alam mo na kung gusto mo na siya? Or kailangan nag-usap muna? Then you can decide. Yung tipong kakakita ko pa lang sa kanya siguro. Kahit wala pang pag-uusap, parang gusto ko na siya, ganun. Okay. Alright. Ganda nun. So ako sa akin, last na question ko para sa mga lalaking nanonood. Ano yung isang bagay na dapat nilang gawin or itigil para mas maka-attract sila ng magandang partner na example tulad mo?
itigil nila yung panluloko. Okay. Pag sisinungaling, kailangan syempre, kung gusto nila ng matinong babae, dapat matino din sila. Yung tipong hindi sila nagkakamali. Mhm. Syempre gusto din kasi ng babae yung matinong lalaki. Mhm. Kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, basta matino ka. Mhm. Mas nakaka-attract kasi sa aming mga babae yung matinong lalaki. Yung tipong isa lang yung babae niya. Oh. Aanoin mo naman yung mga maraming babae kung syempre, di ba? Wala yun, pare-parehas lang yun. Kaya nga, pare-parehas lang naman yan eh. Pare-parehas lang yun eh. Pare-parehas basa, tuyo, ganun. Kaya nga. Joke lang. Pero para sa mga babaeng nanonood natin ngayon, nanonood sa'yo, anong ma-advise mo sa kanila na Aba. kailangan nilang ayusin para maka-attract naman sila ng tamang lalaki? Sa mga babae naman, Actually, advice mo din sa sarili mo Para to. sa Pero sarili ko sabihin mo, din. Oo, yun. na wag din kayo magloloko kung ayaw din yung gawin sa atin. True. Tapos, dapat maging loyal sa kapartner. At hindi din nagtatago o nagsisinungaling. Para mas lumawak at humaba pa yung relasyon yung kapartner niyo. Nice. Ang ganda nun. Oh. Dahil dyan, Mika, gusto ko sabihin mo sa kanila lahat ng social media mo para ma-follow kanila. Ano na lang, Mika Mendoza. Okay, how do you spell it? Pakipollow. MICAH plus Okay. Mendoza. Okay. Mendoza with a Z or S? Zay. Okay. So doon na sa page mo, no? Instagram, TikTok, parehas? Yung TikTok ko tapos yung ko, naka-private pa, aayusin ko pa kasi. Okay. Okay, pero mag-follow na din sila kung naka-private man o ano. Basta Mika Mendoza lang. Ayan. Okay. So wala ka nang gustong i-promote na product mo or ano? Tsaka na lang. Sa TikTok na lang. Ayos yan. Kamukha ni Pauline Luna, no? Ngayon ko lang napapansin, may hawig kay Pauline Luna to si Mika. Pero ako, maraming salamat sa mga nanonood. Na-appreciate ko yung mga comments, likes, and shares nyo. Huwag kalimutang mag-subscribe para mag 1 million subscribers na tayo ngayong taon. At syempre, magkinig din kayo sa Spotify. Mapapakinggan nyo tong podcast namin. Ito nga pala si Tio Bry. Maraming salamat sa Triton Studios, Triton Entertainment. At see you on the next video. Beat Shop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. At sa chicks